Grabe itong amo ko. Parang gusto na yata akong pauwiin sa Pilipinas, ha. Iba na yung mga pinapakita niya sa akin, eh. Parang susukuan ko na yata to. Hindi na yata maganda. Lahat naman ginagawa ko. Bakit ginaganyan niya ako? Ayaw niya ba sa akin? Ayaw, di ba? Bakit niya ako ginaganyan? Sabihin lang niya kung ayaw niya sa akin. Madali akong kausap. Naman, naglilinis ako ng kusina. Naglilinis ako ng kwarto nila. Naglilinis ako ng kabeta. Ayaw, di ba? Pati labas, lilinis ko. Wala akong reklamo. Pero sa pagkakataong ito, magreklamo na talaga ako. Kailangan kong ipaalam sa pamilya ko na uwi na talaga. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Baka kung saan ako mapunta. Kung anong mangyayari sa akin, at least alam na ng pamilya ko kung anong ginagawa ng amo ko sa akin. Ayaw, di ba? Hindi ka naman pwedeng itapon to, sayang. Ayaw, di ba? Patulog pa naman ako. Katatapos ko na mag-toothbrush, kaya nga ako nagbihis ng pagtulog. Lahat pinaltan ko. Nagugas na rin ako. Ayaw, di ba? Tapos itong ginagawa ng amo ko sa akin. Pinapakain ako ng pinapakain. Binilihan pa niya ako ng isang malaking kape, Nescafe bago. Naku. Unang-una, ito lang masasabi ko. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ito na naman, iiyak na naman ako. Alam niyo kung bakit? Aanuhin mo yung amo na mabait. Marami po kasing amo mabait. Depende po sa kabait. May mga amo na mabait sa mga bagay-bagay na binibigay pero madamot sa pagkain. May mga amo na mapagbigay sa pagkain pero madamot sa mga bagay-bagay. Marami po ugali ang mga amo, parang tayo. Kaya, ayan, sa Panginoon Diyos, siya ang nagdala sa akin dito sa bahay na ito. Yan ang pagmamalaki ko sa inyo. Hindi lang yung ginagawa ng amo ko, hindi lang yung mga pagkain na kinakain ko, na ipinapakita ko sa inyo, hindi ko ito pinagyayabang. Ang ipinagyayabang ko, alam niyo kung ano? Kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Wow! Mababa man yung sahod ko. Pero wifi, free ako. Unli food, free ako. Unli tulog, unli rest, free ako. At lahat ng mga personal needs ko, free ako. Kaya ipinagmamalaki ko sa inyo ang Panginoon kung paano siya magbigay ng mga biyaya na hindi natin inaasahan. Huwag na natin isipin yung yaman. Ang pagyaman po ay isang malaking kayamanan na dapat natin itatak dito sa puso. Dito ang puso pa. Dito sa isip. Ang kayamanan na dapat mong ilagay sa isip at puso ay ang pagkakilala mo sa Panginoon. Wala nang hihigit na kayamanan dyan. At kailanman hindi yan mawawala. Kahit mawala ka sa mundong ito. Pero yung pagkakilala at pagsunod mo sa ating Diyos, kailanman ay hindi mawawala. Ay, salamat. Kape tayo bago matulog. Thank you, Lord. Amen. I love you, Lord. Saúde e a música. Oh,